Okay mga kadayway, so welcome back naman sa aking panibagong video. So bali ngayon, isi-share ko lang sa inyo mga kadayway kung paano ayusin o i-repair itong ating Incog battery dahil yung ating portable drill ay ayaw nang gumana. Ayan. So kahit i-charge natin siya mga kadayway, so meron ako ritong charger at ito po yung kanyang socket. So kahit i-charge natin siya ay hindi talaga gumagana. Kahit ilang beses ko chinarge, so wala talaga. So ngayon yung video natin mga kadayway ay tuturo ko sa inyo kung paano natin na i-repair itong battery ng ating portable drill. So yung una, test muna natin yung ating battery kung mayroong voltahe pa ng mga kadayway. So ayan, 0-0 na lang. Ayan, so sa mga kadalasan nasisira sa ating mga portable drill ay malamang battery lagi. So yung kapag halimbawa naman na yung may laman yung battery ninyo, so check nyo lang lagi yung switch ng inyong portable drill. So yung sa akin ay suspected ko talaga na sira ay ito yung battery. So bubuksan natin ngayon. Kung hindi sira yung BMS nito ay battery yung sira nito mga kadayway. So sundan nyo po ako mga kadayway at turo ko po sa inyo ng step by step kung paano ito buksan. So dito po yung screw niyan mga kadayway. Kapag mayroon kayong ganitong brand ng portable, kalin nyo lang sticker niyan. So makikita nyo yung kanyang screw. So napakadali lang po yan. Ayan, so nahugot na agad siya. Ito yung kanyang takip. Tapos ito yung kanyang battery. So dito yata ang BMS nito sa taas. So gutin lang natin. Ayan. So tatlong battery niya mga kadayway. Tapos yung kanyang battery ay 1,500 milliamps bawat isa. Ang gagawin natin ngayon, iti-test natin yung bawat cell ng battery kung mayroon pang karga. So test na natin dito. Tapos tatanggalin lang natin to para ma-test natin. Yung battery nito ay naka 3S mga kadayway para maging 12 volts siya. So, test natin muna yung isang cell kung mayroon pang laman. Okay, so mayroon pa siyang 1.8. Ang ating BMS wala talaga. So check natin ito lahat ng battery natin. Pag check ng bawat cell ng battery mga kadayway, hanapin nyo lang yung kanyang connection. So positive niya lagi, tingnan nyo lang. Okay, so kung nakapansin nyo mga kadayway, ito yung positive yung tinetest ko. Tingnan nyo yung proof ng aking tester, baliktad. Ayan. So 1.9 yung reading. Kapag binaliktad ko, nilagay ko siya sa positive. Ayan, ito dapat yung tamang pag-tester. Yung proof ng negative, ng positive ay sa positive din. Tapos yung negative ay sa negative. Ayan, so baliktad. Tingnan nyo na lumalabas dun sa ating tester ay negative. Baliktad yung polarity. So try natin baklasin yan mamaya. Tingnan natin kung gagana pa itong BMS niya. So kung napansin niyo may V negative na nakalagay. So ito napakaliit po niya. Yan po yung kanyang main negative. Tapos pumunta rito sa positive, connect dito sa negative, positive, connect dito sa negative, at ito yung kanyang main positive. So test natin ngayon ito, saka yung ito. Tingnan natin kung ilang volts yung makukuha natin mga kadayway. Ayan, so wala na talagang voltahe. So kakalasin na natin itong battery natin. Palitan natin ng iba kung halimbawa na talagang gumana ito. Yes, so natanggalan natin mga kadayway. Test natin ulit. Tingnan natin kung magbabago yung kanyang voltahe. Okay. So battery. So ito yung battery kapalit natin na capacity test na rin ito. 1,800 milliamps bawat cell na ipapalit natin. So try natin kung gagana. So check mo natin yung voltahe. Okay, so lahat medyo full charge, 4.1 volts bawat isa.
Tapos, pat-weld natin siya mga ka-DIY. So, yung pang last sa likod na lang. So, ito naman yung isi-series natin. Kung wala kayong spot weld mga ka-DIY, pwede kayo gumamit ng panghinang na lang. Pero basta yung panghinang nyo ay makinis siya para kasya lang sa ating lagayan. So, ito yung main negative, ito yung main positive. So, test natin kung ilang volts. Ayan, so 12.3 volts. So, ayos na yan. Kabit natin to sa ating BMS. Lagyan muna natin siya ng wire. Wala dito sa positive niya, kailangan natin yan. Hinangan muna natin. Hinang na natin yung kanyang nickel strip dito sa gilid. Hinang na natin ito. Ito yung sa kanyang series, yung itim na to. So, ayan na. Pwede na natin na test ulit yung ating battery. So, test na natin dito sa BMS kung meron na siyang output. Okay. 12.3. So, ayos na yan mga ka-DIY. Balik na natin yung kanyang yan. So, ganyan lang po kadali mga ka-DIY. Okay. So, ito na siya mga ka-DIY. Okay. So, ayos na ayos. Then, balik natin itong kanyang takip. Yung kanyang info na sticker. So, ayan. Try na natin kung success ba. So, ayos na mga ka-DIY.